Maiinit na balita ngayong tanghali. Ilang panindang paputok sa Bukawi, Bulacan, triple na ang presyo ilang oras bago ang selebrasyon para sa pagpapalit ng taon. Mga nakumpiska ang iligal na paputok ng Philippine National Police, nasa mahigit kalahating milyong piraso na. Mga lalabag sa firecracker and pyrotechnic regulations ng Maynila, maaaring makulong ng 1 taon. Mangingisda nasa gip, 2 pa nawawala sa tumaob na fishing boat sa Zambales. Ilang ospital handa na sa inaasahang pagdagsa ng mga biktima ng paputok. At adoption option ng 13 surrogate mother mula Cambodia kung hindi kakayanin ang pangangalaga sa kanilang mga anak ayon sa Department of Justice. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 31, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pansamantalang nananatili sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 13 Pilipina na sangkot sa surrogacy sa bansang Cambodia. Ikinokonsidera naman ng Department of Justice ang pagpapaampon sa mga batang isisilang ng mga ito kung hindi kakayanin ng mga ina na pangalagaan ang kanilang mga anak. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Isa sa kondisyong ibinigay ng Cambodia sa 13 Pilipinang surrogate mother para mabigyan ng royal pardon at makauwi sa bansa ay ang hindi mapabayaan ang dinadala nilang mga sanggol. Aangkinin ang mga ito at hindi matuloy ang kanilang transaksyon na ibenta ang mga bata. Isa sa mga prioridad ng pamahalaan ng Cambodia ay dapat hindi pabayaan ng mga sanggol. Dapat akuin kung hindi ng mga nanay ng Pilipinas ang mga sanggol. Ayaw mangyari ng pamahalaan ng Cambodia na makonsuma, mabuo, na makonsummate yung transaction na ibenta yung mga sanggol dun sa mga nangontrata sa ating mga kababayan. Nitong linggo ay nakauwi na sa bansa ang 13 surrogate mother kasama ang 3 sanggol, habang 10 sa mga ito ay kasalukuyan pang nagdadalang tao. Sa ngayon ay mananatili muna sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development ang mga ito, kasama ng kanilang mga anak, hanggang sa maging handa na muli silang makisalamuha sa komunidad. Titignan din ng DSWD kung may kakayahan ang mga surrogate mother na itaguyod ang kanilang anak. Kung hindi, ay mananatili sa pamahalaan ng mga bata at posibleng ipaampon ang mga ito. Kung may kakayanan ang mga nanay upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang nanay. Kung makita natin na hindi kakayanin yun, ay maaaring sa estado na muna ang mga sanggol at i-consider ang mga posibilidad sa kanila tulad ng adoption. Bagaman itinuturing sila ng Cambodia bilang trafficker, itinuturing naman silang biktima ng Department of Justice. Maliban sa pagsagot ng pamahalaan sa repatriation ng mga ito, makatatanggap din sila ng mga benepisyo, psychosocial counseling at medical assistance maging sa mga bata. Makakatanggap din sila ng ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at tutulungan na makapagsampa ng kaso laban sa kanilang recruiter. Tutulungan talaga namin sila kung talagang maglakas loob sila at kasuhan yung mga recruiter nila, talagang matitiyak namin na bibigyan sila ng proteksyon ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman ang Department of Justice sa pamahalaan ng Cambodia na pinagbigyan ng hiling nito na makabalik sa bansa ang mga Pilipina. Setyembre ngayong taon ang mahuli sa Cambodia ang 20 Pinay dahil sa surrogacy o pagbubuntis para sa ibang tao kapalit ng malaking halaga ng pera. Nauna nang nakauwi sa bansa ang 7 sa kanila, habang ang 13 na naiwan ay nakonvict naman sa kasong human trafficking noong December 2 at nabigyan ng royal pardon noong December 26. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ng 4% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. samantalang 6% ang kay Vice President Sara Duterte. Batay sa SWS survey na isinagawa nitong Disyembre 2024, nakakuha ang Pangulo ng 29% trust rating mula sa 33% noong Setyembre, habang si VP Sara naman ay bumaba sa 23% mula sa 29%. Lumabas din sa survey na 98% ng mga Pilipino ang may kamalayan sa kanilang dalawa, ngunit mas maraming nagpakita ng kaunting tiwala sa kanila ngayong buwan ng Disyembre. Aabot sa 190,000 ang mga pasahero sa mga paliparan ang naitala ng Bureau of Immigration nitong nagdaang holiday season. Kaya naman inaasahan ngayon ng BI ang patuloy na pagdagsa ng mga biyahero na darating at aalis ng bansa hanggang matapos ang pagpapalit ng taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tinatalampas sa 40,000 na mga biyahero kada araw ang inaasahan ng Bureau of Immigration na aalis ng bansa kasunod ng pagpapalit ng taon. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang malaking pagtaas sa araw-araw na bilang ng mga aalis na pasahero ay dahil sa mga babalik na overseas Filipino workers o OFW sa kanilang mga trabaho abroad. Tiniyak naman ng pamunuan ng BI na magpapatuloy ang maayos nilang operasyon kasabay ng tumataas na bilang ng mga pasahero sa mga paliparan. Dagdag pa ni Commissioner Viado, nakahanda sila at siniguro na mapanatiling walang maitalang anumang insidente gaya nitong nagdaang holiday season. Naitala ng BI ang 51,000 o ang pinakamataas na bilang sa isang araw ng mga pasaherong dumating sa mga paliparan nitong Disyembre, kung saan simula pa ng kasalukuyang buwan, lumalampas na ng 40,000 ang araw-araw na bilang ng mga dumarating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Patuloy naman na pinapayuhan ng BI ang mga manlalakbay na dumating ng maaga sa mga paliparan at tapusin ang mga kinakailangang dokumento para sa pag-alis at pagdating upang makatulong sa pagpapabilis ng proseso sa paliparan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inimok ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang publiko na i-report ang mga abusadong taxi driver na sangkot sa contracting at overcharging ngayong holiday season. May mga taxi driver sa PITX na naniningil ng 200 pesos higit pa sa karaniwang pamasahe papuntang Baclaran o Star City. Maaring magsumbong ang publiko sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB gamit ang detalye ng taxi tulad ng plate number, marka ng sasakyan at oras ng insidente. Walang mararanasang power interruption ng mga customer ng Meralco ngayong magpapalit ang taon. Base sa abiso ng Electric Power Distributor, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo mula ngayong araw hanggang January 4. Ang susunod na scheduled power interruption ay sa linggo na, January 5, 2025. Umabot sa 32 ang naitalang insidente ng sunog dahil sa paputok. Bunsod nito, nananawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na manood na lang ng mga fireworks display sa halip na magpaputok sa pagpapalit ng taon. Narito ang report ni Benedict Samson. Nakatipid na, iwas peligro pa. Ito ang magiging resulta kung imbes na magpaputok ay manood na lang sa mga community fireworks display area ang ating mga kababayan para sa selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ang ating pagpanawagan ay hanggat maaari nga po, huwag nang gumamit ng paputok sa mga bahay-bahay. Bagkos ay tayo po ay makidalo sa community fireworks display areas na itinilaga po ng ating mga local government units. Ayon kay BFP Public Information Service Chief, Fire Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza, sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang insidente ng firecracker-related injury at maging ng sunog.
tiyak po ito ay safe dahil nandyan po nakaantabay ang fire truck ng ating Bureau of Fire at sa kung ano man pong emergency na pangangailanganin ng responde, i-dial po nila right away ang 911 bago po tayo mag-video or mag-vlog. Nilinaw naman ng BFP na trabaho na ng Philippine National Police ang panguhuli sa mga nagbebenta ng iligal na paputok. Pero magkatulong naman sila sa pagsira sa mga ito. However, we are also taking part in maintaining or in monitoring, in assuring na wala nga pong ganitong nagaganap. In the event may makita kami, may mapansin kami, nire-report natin. Kasama po kami sa pag-report sa Philippine National Police para po sa confiscation nito. At ganoon na rin sa disposal itong mga nahuhuling, mga pinagbabawal pong paputok. Samantala sa tala ng BFP, umabot na sa 32 ang insidente ng sunog dahil sa paputok. Ayon sa ahensya, nangunguna pa rin sa dahilan ng sunog ang faulty electrical wiring. Kaya paalala nila na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga linya ng kuryente at maging ng mga appliances na posibleng pagmulan ng sunog. Kasi majority sa ating insidente ay residential kung saan nakatutok po ang BFP dyan dun sa ating programang Oplan Ligtas na Pamayanan at tayo po ay nagbabahay-bahay para kausapin ang ating mga residents na magkaroon ng check-up sa ating mga linya ng kuryente, especially mga 10 years ago na naitayo na at sa paglago ng pamilya, pagdagdag ng appliances, pagkakaroon ng mga renovation, ay isali po yung wirings, yung main line ng ating supply ng kuryente. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipagtulungan na ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang seguridad ng publiko sa pagdiriwang ng pagpapalitan taon. Kabilang sa katuwang ng PNP ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na mahigpit nilang babantayan ang mga karaniwang mararahas na insidente mula sa mga pagtitipon. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor ng seryosong banta ang PNP, ngunit nananatili anyang nakaalerto ang mga pulis. Nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Maynila na sundin ang mga panuntunan hinggil sa paggamit ng mga paputok at pagsasagawa ng fireworks display. Mahaharap sa kaukulang parusa ang mga lalabag dito. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, anong parusa ang naghihintay sa mga lalabag sa regulasyon ng lungsod ng Maynila tungkol sa paggamit ng paputok at pyrotechnics? Magandang umaga-aga, ipinaalala nga ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang kanilang umiiral na Executive Order number 36. Ito ay nagbibigay ng gabay sa mga residente sa mga pwede at hindi pwedeng gamitin na paputok o firecrackers, pyrotechnics kaugnay ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Bukod sa partikular na mga paputok na bawal, mahigpit din na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok at pyrotechnics sa mga pribadong kabahayan. Dapat din kumuha ng kaukulang permit kapag magsasagawa naman ng community fireworks display. Sino mang lalabag sa mga panuntunang itinakda ng pamahalaang lokal ay may multang hanggang 30,000 o kaya pagkakabilanggo ng 1 taon o kapwa parehong ipapataw. Pwede pang makansila ang business permit, lisensya at kumpiskahin ang mga inventory o paputok. Maaari rin na iban o hindi napapayagan ang mga individual, asosasyon, fireworks suppliers na lalabag sa mga regulasyon sa pagsasagawa ng fireworks display sa mga susunod na taon. Samantala, sasalubungin naman sa pangunguna ng pamahalaang lungsod ng Manila ang taong 2025 sa pamamagitan ng fireworks display sa iconic na Manila Clock Tower. Ang viewing area ay gagawin sa Kartilya ng Katipunan Grounds, malapit lamang sa City Hall. Yan mo nating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inaasahan ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC ang pagdagsa ng mga biktima ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. Tinayak naman ng pamunuan ng ospital na handa na sila sa mga fireworks-related injuries.
Mula sa Maynila, narito ang live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, nadagdagan ba ang bilang ng mga biktima ng paputok dyan sa JRRMMC? Ella, nananatili sa 17 yung bilang ng mga fireworks-related injuries dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ibig sabihin ay wala pa rin nadadagdag doon sa bilang na naitala ng ospital simula December 21 yan hanggang ngayong araw. Kahapon yung 17 na huling bilang na naitalangan ng ospital. Nakapantay na ang lahat ng mga healthcare worker mula sa iba't ibang sangay ng ospital alinsunod sa Code White Alert na ipinatutupad sa mga ospital sa ilalim ng Department of Health. Ibig sabihin nito ay handa ang mga departamento sa loob ng health facility para tumugon sa iba't ibang medical emergencies o komplikasyon dulot ng paggamit ng paputok. Ito ay lalo't inaasahan ng JRRMMC ang pagtriple ng bilang ng mga fireworks-related injuries. Bunso dito ng malaking pagtaas sa bilang ng mga biktima ng paputok noong nakaraan kung saan umakyat na ang bilang na ito ng halos 100 kumpara sa mga nagdaang taon na nasa 30 lang o mas mababa pa. Ngayong taon sa 17 nga naitalang fireworks-related injuries ay dahil ito sa paggamit ng mga paputok kabilang na ang King Kong, 5-star, Triangulo, Sparkler, Plapla, Piccolo, Boga, Whistle Bomb, Lucis at Cowitis. Ayon sa pamunuan ng JRMC, mas pinadali nila ang proseso ngayong taon at dinagdagan pa ang kanilang mga kagamitan. May mga nakahanda ring pediatricians para sa mga menor de edad at hiwalay na pasilidad para sa mga may comorbidity, maging ang mga suspected COVID-19 patients. Patuloy naman na nananawagan ng mga healthcare worker sa publiko na huwag nang gumamit ng paputok. Gayun din ang pagbabantay sa mga menor de edad kung saan mayroon laging madalas na may pinakamaraming bilang ng mga firework-related injuries. Yan ang latest dito sa JRRMMC. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Umabot na sa mahigit kalahating milyong mga iligal na paputok at pailaw ang nakumpiska ng Philippine National Police. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na nasa 520,000 ang kanilang nasabat sa mga operasyon sa buong bansa. Ito ay may katumbas na halagang 2.4 million pesos. Pinakamarami pa rin dito ang mga boga na aabot na sa 7,000 piraso. Huling araw na ng operasyon ng isang supermarket sa Quezon City na magsasara na makalipas ang halos 8 dekada. Kaya ang mga mamimili sinamantala na ang last day shopping doon. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, marami pa rin bang mamimili ang mga dumarating dyan hanggang sa mga oras na ito? Tanghali, Ella, sa mga oras lang ito ay marami pa nga yung mga mamimili na nandito ngayon sa Welcome Supermarket, sa Welcome Rotunda, Quezon City. Hindi pa nga nagbubukas, kanina ay matyaga ng nakapila ang ating mga kababayan na mamimili rito sa Welcome Supermarket. Alas 10 ng umaga nang binuksan ng pamilihan. Pero ito na pala ang huling pagbubukas nito matapos ang nasa 76 years ng operasyon nito. Simula kasi bukas ay sarado na ito sa publiko. Kaya naman ang ilang mamimili bukod sa nangihinayang ay kailangan na ring maghanap ng ibang pamilihan. Kanina ayon sa executive director nito na si Steven Pua, problema sa lease agreement ang dahilan kung bakit kinailangan nilang magsara. Bukod nga sa mga last day shopping ngayon ay humahabol na rin yung ilang mamimili upang dahil sa pagpapalit ng taon. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Triple na ang presyo ngayon ng ilang mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Nakipagsabayan na rin sa pagtaas ng presyo ang mga retailer para kumita sa negosyo. Mula sa Bukawi, Bulacan, makipalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, kahit ba triple na yung presyo ng ilang paputok at pailaw dyan sa Bukawi, marami pa rin ba yung mga bumibili? Aga, magandang tanghali at kahit nga tama ka, marami pa rin mga bumibili ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Kahit nag-triple na nga yung presyo ng mga ilang mga panindang paputok dito. Ang tinutukoy ng mga nag-triple ay yung mga in-demand ng mga paputok. Kabilang na nga yung Luces at itong 5-star at Sawa at iba pa. Dahil nagkakaubusan na ng mga binibentang paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan, naging triple na rin ang presyo ngayong araw sa ibang mga paninda. Gaya ng Luces na 10 piraso, dating 50 ngayon ay nasa 150 pesos na. Ang Sawa na 5,000 rounds, dating 5,000, ngayon ay 7,500 na. Ang Higad na dating 100, ngayon ay 250 pesos na. Ang Star, ang 5-star dating 75, ngayon ay 200 na. Bukod pa ang aerial fireworks na 300 shot, dating 25,000, ngayon ay 30,000 o higit pa. At ang fountain medium dating 50, ngayon ay 100 pesos na. Ngayon lang pong nangyari itong taon na ito na napakabili ng local. Ngayon lang po nangyari yun. Dati mga imported ang mabibili. Ngayon local po. Halos wala na kami maibigay sa mga bumibili. Kaya nagtaas po ng presyo. Kung dire-diretso ang mamimili sa Bukawi at wala rin namang maraming stock at display, kabaligtaran naman ito sa mga retailer na nagtayo ng pwesto sa syudad ng Malolos at sa bayan ng Giginto. Anila matumal ang bumibili sa mga retailers sa kanila ngayon kaysa dati at wala ring halos benta. Problema nila, gumastos pa sila ng 4,800 pesos sa mayor's permit. Bukod pa sa PNP, sa Kamkrame, DTI at sa barangay permit. Ang masaklap nito, di pa sumasampa sa kita ang kanilang puhunan. Pang 5 days na namin yung mga retailer dito sa Malolos. Bali matumal po ngayon, sobrang tumal eh. Pero umulan pa. Ayun po ang problema namin, umulan nung isang araw, pang 5 days na namin. Dating nakakaraang taon, 28, 29, halos kalahati na ng paninda namin, nauubos na eh. Ngayon, 31 na, halos puno pa yung mga tindahan, mga stall. Sobrang hirap po ngayon. Pagdating naman sa presyo, halos pareho lang din ang halaga ng benta sa Bukawi at maging sa mga retailer sa Malolos at Giginto. Sakaling di maubos ay gagamitin na lang nila ito ng ibang retailer mamayang gabi. Halos pareho lang naman po, hindi kami tumataas ng gano'n sa Bukawi kasi ang ano na lang po namin is makababenta kasi hindi naman po namin may stock siya. Kaya kumbaga, pumaparehas na po kami sa Bukawi. Pagka naman hindi na ubus, pinapuputok lang namin. Ginagamit na lang namin pagka hindi na ubus. Samantala, para naman sa ilang mamimili, mas gusto nilang wag nang bumili sa Bukawi. Sa halip ay sa mga stall na itinayo na lang ng mga retailer para iwas traffic at abala sa kanila. Palagay ko medyo mataas ng konti dito kaysa sa Bukawi kasi doon ang gawaan. Kaya lang mas malapit kasi sa bahay, mas accessible na din, lalayo pa. Kaya dito na lang. Aga sa sitwasyon dito sa mga dealer dito sa parting Bukawi, sa mga tindahan ng paputok, mapapansin mo na marami pa rin at puno pa rin ng pila sa mga tindahan ng paputok sa karamihang mga nagtitinda rito at kagaling pa rin ito sa mga iba't ibang mga lugar pero hindi talaga sila pumapayag na ibagsak yung presyo ng mga tinitinda. Pagkus nga ay mataas pa rin ang presyo at posibleng magtaas pa lalo't nagkakaubusan na nga ng mga paninda. At aga sa tala naman ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 na ang naputokan sa probinsya ng Bulacan. At yan mo latest live. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Kinumpirma ng Corruption Investigation Office for high-ranking officials ng South Korea na isang district court ang nag-issue na ng arrest warrant laban kay suspended President Yoon Suk-yeol ngayong araw, December 31. Ayon sa ahensya, ang inilabas na arrest warrant ng Seoul Western District Court ay alinsunod sa kahilingan ng investigators na may hawak ng kaso
kaugnay ng idineklarang martial law ni Yoon. Bagaman hindi malinaw kung kailan isisilbi ang arrest warrant, nagpahayag ang Presidential Security Service na susunod ito sa kaukulang proseso kaugnay ng pag-aresto. Ito na ang kauna-unahang arrest warrant na inilabas laban sa isang incumbent president sa kasaysayan ng South Korea. Naipadala na sa bansang Brazil ang flight records ng bumagsak na Azerbaijan Airlines flight noong December 25. Sa isang pahayag, sinabi ng Brazilian Air Force na napagkasunduan ng pamahalaan ng Russia, Kazakhstan at Azerbaijan sa Brazil ipa-decode ang black boxes dahil doon ginawa ang bumagsak na eroplano. Matapos ang decoding ay ipadadala ang data sa Kazakhstan para sa kaukulang investigasyon. Ang naturang commercial flight ay bumagsak malapit sa bayan ng Aktau sa Kazakhstan matapos maipit sa palitan ng drone attacks ng Russia at Ukraine. Inaasahang makikiramay ang mga dating Pangulo at iba pang dignitaries sa nakatakdang state funeral para sa yumaong si former US President Jimmy Carter sa susunod na buwan. Nakalagak ngayon ang mga labi ni Carter sa kanyang hometown sa Georgia. Kasunod ito ay dadalhin ang kanyang mga labi sa US Capitol Rotunda kung saan mananatili doon ang 3 araw para sa public viewing sa kahilingan na rin ng US Congress. Sa January 9 naman, isasagawa ang state funeral para kay Carter na sisimula ng funeral service sa Washington National Cathedral, kung saan magbibigay ng kanyang eulogy ang kaibigan nitong si US President Joe Biden. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga airline at airport para maiwasan ang mga aksidente dulot ng bird strike. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, nagkaroon sila ng seminar ilang linggo na ang nakakaraan upang pag-aralan ang mga dapat gawin upang maiwasan ito lalo na sa Ninoy Aquino International Airport na malapit sa isang bird sanctuary. Sinabi ni Apolonio na mahalagang malaman ng mga partner airlines ang tamang proseso sakaling makaranas ng ganitong problema. Ang bird strike ay sinasabing dahilan ng aksidente ng eroplano ng Jeju Air mula Thailand na nag-crash sa Muan Airport kamakailan. Higit 100 doktor, nurses at mga assistant ang naka-duty na ngayon sa Emergency Department ng East Avenue Medical Center upang paghandaan ang pagdating ng posibleng biktima ng paputok. Sa ngayon, merong 2 biktima ng paputok ang na-admit sa ospital at nasa kritikal ang kondisyon. Mula sa East Avenue Medical Center, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ang paghahanda ng East Avenue Medical Center para mamaya? Ella, mula nga doon sa 41 na duty ng mga doktor, nurse at mga iba pang mga medical staff, ngayon nasa 116 na yung mga duty. Ibig sabihin, 3 beses na mas marami yung duty ngayon at bahagi nga yan ng paghahanda ng East Avenue Medical Center doon sa inaasahang pagdating ng mga posibleng mapuputukan mamayang gabi sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Sa ngayon nga ay code white na ang status ng EAMC. Ibig sabihin yan, alerto yung kanilang mga doktor na nasa loob ng ospital. Maging yung mga nasa labas ng ospital na pwede ring tawagin kung merong pangangailangan. Pagpasok ng Emergency Department at Trauma Center ng EAMC, bubungad sa mga biktima ng paputok yung kanilang triage. Dito kukunan ng personal na sa media yung mga table kung saan nakalagay yung mga panlinis ng sugat. Dito dadalhin yung mga biktima ng paputok. Bukod dito, meron din silang nakalaang kwarto kung saan isasagawa yung posibleng operasyon sa mga mapuputulan ng daliri, kamay at iba pang bahagi ng katawan. Sa ngayon, nananatili sa 12 yung mga biktima ng paputok nala dito sa EAMC mula noong December 21 hanggang ngayong araw.
Yang bilang na yan ay mas mataas kumpara sa 3 lamang na naitala noong nakaraang taon. Doon sa mga biktima ng paputok na dinala dito, 2 ang kinailangang ma-admit. Ito yung isang 11 years old na lalaki na naputukan ng 5-star at kinailangang putulan ng daliri. Yung isa naman ay isang senior citizen na babae mula Bulacan na nasabugan ng whistle bomb at nasunog ang balat. Ella, tinitiyak ng pamunuan ng EAMC na pinaghandaan nila yung worst case scenario na pwedeng mangyari mamaya sa inaabangan ng posibleng pagdating dito ng mga biktima ng paputok. At aside doon sa mga biktima ng paputok, itong kanilang emergency facility ay continuous pa rin naman natatanggap ng ibang mga medical cases kagaya ng mga isusugod dahil na stroke o inatake sa puso o kaya naman yung mga aksidente. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa East Avenue Medical Center. Umabot na sa mahigit 2,000 illegal na paputok ang nasabat ng Philippine National Police Region 5. Kasama ang Department of Health at ng Bureau of Fire Protection Bicol, sinira ang mga ipinagbabawal na paputok, tanda ng kanilang mahigpit na kampanya kontra paputok. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol live mula sa Camarines Sur. Ryan, patuloy bang nadaragdagan yung kaso ng mga aksidente dahil sa illegal na paputok? Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Ryan Salatandol. Ngayong huling araw ng taon, dagsana ang mga kasangbahay nating namimili. Ito'y upang humabol sa mga iahanda nila sa okasyon para sabay-sabay na salubungin ang taong 2025. Mula sa Balintawak Market, may ulat si Ivan Alvarez live. Ivan, marami pa rin ba ang mga namimili dyan at kumusta naman ang presyo? May pagtaas pa ba? Ni Ivan Alvarez. Isa ang stroke cases sa mabilis tumaas ang bilang tuwing buwan ng Disyembre hanggang Enero ng susunod na taon. Kaya naman, isa ito sa tinututukan ng Department of Health na risk sa kalusugan ng publiko sa ganitong mga panahon. Para sa detalye, may live report si Jed Neresina mula sa Quezon City. Jed, ilan na ba yung naitala ng DOH na kaso ng non-communicable diseases nitong holiday season? At ano yung paalala ng DOH kaugnay sa mga sakit na ito? Aga umabot na sa higit 200 kaso ng non-communicable diseases ang naitala ng Department of Health simula December 22 hanggang sa monitoring nila kahapon ng alas 6 ng umaga. Ang nasabing bilang ay mula sa 8 ospital sa bansa na nagsisilbing sentinel sites ang tinututukan ng ahensya para mabantayan ang trend ng kaso ng stroke, acute coronary syndrome at bronchial asthma. Sa pagbabantay ng DOH, lumabas na tumataas ang bilang ng mga stroke patients bago matapos ang December 2024. Mula sa 12 naitala ng kaso ng stroke noong December 23, umakyat na ito sa 103 pasyente kahapon December 30. Samantala, 62 acute coronary syndrome o ACV patients ang naitala ng ahensya mula sa sentinel sites hanggang kahapon December 30. Ang ACV ay kondisyon na nauugnay sa biglaang pagbabago sa daloy ng dugo sa puso at kasama sa mga kondisyong ito ay ang myocardial infarction o atake sa puso. Binabantayan din ng DOH ang kaso ng bronchial asthma dahil sa usok mula sa mga paputok. Umakyat ang bilang ng kaso nito sa 63 kahapon kung saan mga bata mula 0 hanggang 9 years old naman ang karaniwang tinatamaan ng nasabing sakit. Sa tala ng DOH, 3 na ang nasawi dahil sa non-communicable diseases
Dalawa rito ay dahil sa stroke at isa naman ay dahil sa acute coronary syndrome. Kaya paalala ng ahensya para manatiling healthy, iwasan ang labis na pagkain, paninigarilyo at pag-inom ng alak, at maging aktibo sa pisikal na gawain at kung maaari ay umiwas sa mga asthma triggers tulad ng alikabok at usok, lalo na mula sa mga paputok ngayong nalalapit na ang pagpapalit ng taon. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ngayong huling araw ng taon, dagsana ang mga kasangbahay nating namimili. Ito'y upang humabol sa mga iahanda nila sa okasyon para sabay-sabay na salubungin ang 2025. Mula sa Balintawak Market, may ulat si Ivan Alvarez live. Ivan, marami pa rin ba ang mga namimili dyan at kumusta naman ang presyo? Meron bang pagtaas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa ngayon, dito sa may Balintawak Market ay marami ang mga taong namimili para isama sa kanilang ihahanda sa gagawin nilang selebrasyon sa pagsalubong sa pagpapalit ng taon na darating na 2025. Tuloy-tuloy ang dagsa ng mga tao, lalo na dito sa area na bilihan ng mga prutas kung saan magdamag na maraming namimili ayon sa mga tindera. Kadalasan ng mga prutas na patok sa mamimili ay ang apple, peras, ubas at orange. Ayon sa mga magtitinda na nakausap natin kanina, tumaas lahat ng presyo ng prutas. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring namimili ng mga ito. Pinakamahal dito sa Balintawak Market ay ang avocado na 300 per kilo, habang ang ponka naman ang pinakamura na 10 pesos kada piraso. Ella, para sa mga kasangbahay natin, nakahabol pa ng pamimili dito sa Balintawak Market. Ayon sa mga nakausap natin ng mga tindera, ay bukas sila hanggang mamaya at hindi sila magsasarado ng kanilang mga tindahan kahit pa hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi. Yan muna ang update mula dito sa Balintawak Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nasa gip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda sa Subic, Zambales matapos tumaob ang sinasakyang bangka habang pumapalaot para mangisda. Patuloy naman ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa dalawang kasamahan nito. Ang ibang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung nakikitang dahilan ng pagtaob ng bangkang pangisda na yan? Sa ulat ng PCG, Aga, dahil nasira yung kasig ng bangka, kaya ito tumaob. Alas 9:30 ng umaga nitong linggo habang patungo sa Bajo de Masinloc ang BRP Suluan o MRRV 4406 ng Philippine Coast Guard. Nakatanggap ito ng ulat mula sa MB South Heaven tungkol sa isang tumaob na fishing boat sa karagatang sakop ng Subic, Zambales. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang mga kawani ng PCG sa lugar at natagpuan ang isa sa 3 mangingisda na lula ng tumaob na bangka. Kinilala ang mangingisda na si Mang Lindo Sumalilo, 54 na taong gulang at residente ng Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Hindi naman nakita ang dalawang kasama nito na mangingisda. Kwento ni Mang Lindo, papunta sila ng Cabra Island para mangisda nang mangyari ang insidente. Hinila ng PCG ang tumaob na bangka papunta sa Subic, Zambales nang matiyak na nasa maayos na kalagayan na si Mang Lindo. Patuloy naman ang paghahanap sa dalawang mangingisdang nawawala. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi pa rin pinapayagang makauwi sa kanilang mga bahay ang mga individual at displaced families na nakatira malapit sa Bulkang Canlaon dahil sa patuloy na pag-aalboroto nito. Pangunahing kalaban ng mga bakwit ang pagkabagot, lalo't marami sa kanila ang nais na bumalik sa kanilang mga tahanan. Mula sa La Castellana, may report si Gladys Toabi live. Gladys, ano ang kalagayan ng mga displaced families sa mga evacuation center?
Ella, pinagsisikapan man ng mga otoridad na nasa maayos na kalagayan at nabibigay ang pangangailangan ng mga evacuee. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, karamihan sa mga evacuee ay gusto nang bumalik sa kanilang mga tahanan at muling tutukan ang kanilang mga kabuhayan. Halos isang buwan na rin kasi ang kanilang pamamalagi sa mga evacuation center matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kamakailan. Kaya hamon ngayon sa mga otoridad kung papaanong maiaalis ang pagkabagot ng mga evacuee at pag-aalala sa kanilang mga naiwang kabuhayan. Bunsod nito ay tuloy-tuloy ang ginagawang collaborative psychosocial support ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang local government units. Iba't ibang aktibidad o fun activities ang isinasagawa sa mga evacuation center upang maalis ang pagkabagot at mabigyan ng pagkakaabalahan ang mga bakwit kabilang na ang mga bata. Ayon kay OCD6 Regional Director Raul Ramirez, mananatili pa rin sa evacuation centers ang mga displaced na family hanggat hindi pa bumababa ang alert level ng Bulkang Kanlaon. Walang makakapagsabi kung kailan sila makakauwi dahil nakadepende ito sa kondisyon ng bulkan. Sa tala ng DSWD Field Office 6, halos 9,000 katao ang pansamantalang nasa evacuation centers. Ella, sa ngayon ay nagpapatuloy ang delivery ng family food packs para sa mga evacuee at ayon sa OCD6, kabilang sa mga kailangan ngayon ng mga evacuee ay ang karagdagang maayos na matutulugan, mga portalet, lutuan at solar light. Yan muna ang ating update mula rito sa La Castellana. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Makakakuha ng 6 na bagong A-29 Super Tucano Light Attack Aircraft ang Philippine Air Force. Ito ay upang palakasin ang surveillance at counter-insurgency missions sa pagre-retiro ng 2 natitirang Rockwell OV-10 Bronco Light Attack Aircraft at 2 Cobra Attack Helicopters ng hukbo. Ayon sa pamunuan ng Air Force, isang kontrata para sa 6 na karagdagang Super Tucano aircraft ay pinirmahan noong December 27. Inaasahan na ang notice to proceed ay ilalabas ngayong araw, December 31. Bumaba ang air assets ng Air Force nitong mga nakaraang taon dahil sa kakulangan ng pondo. Nais po natin anyayahan ang lahat ng mga ating mga kasangbahay. Ating balikan ang mga pangyayari at mga issue na pinag-usapan at nagmarka ng kasaysayan ngayong 2024. Samahan niyo po kami sa ating gaganaping Repaso 2024, ang UNTV Special Coverage, mamayang alas 8 ng gabi. Live niyo po yan na matutunghayan dito sa UNTV News and Rescue Channel 37 at maging sa ating mga official social media accounts. Ngayong December 31. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Hindi pa sila nakontento. Tinanggalan na nga nila kami ng prangkisa, kukunin pa nila yung jeep. Muli nating tunghayan mga isyung pinag-usapan ngayong taon. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Muli nating tunghayan mga isyung pinag-usapan ngayong taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mga balitang tinutukan ng taong bayan at binantayan. Definitely, hindi po ako spy.
Repaso 2024, ang UNTV News and Rescue Year-End Special Coverage. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Live ninyong mapapanood sa UNTV 37 at sa official YouTube channel ng nag-iisang public service channel ng bansa. Repaso 2024. Ngayong Martes, December 31, alas 8 ng gabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 49 hanggang 50 na nagsasabi, "Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.